pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa sa inyo, inyo, mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita salita at at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang, Kaya kaya sinasamo isinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo, inyong mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin ipanalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Dasal natin ang mga may sakit, na tulad ni Leoncia, Alona, Teresita, Sister Terry, kalusugan ni Sister Eva, Lerma, Josephine, Rudy, Jerry, Roger, Judy, Mario, Myla, Fe. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng, Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibinibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipo ng tapat na pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa.
Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsayaw, purihin kanyang ngalan. Alpatamboy ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo magalak mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enom malapit sa Salim sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kaniya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nabibilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yun pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatutuhanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong nauna sa kanya. Ang babaeng kakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kayo po ba ay sulsol? Sulsulero, sulsulera? O kayo po ba ay mahilig, makinig sa mga sulsol? Kay rami ng mga taong naging masama dahil sa sulsol. Kay rami ng mga samahan, pagkakaibigan, maging pamilya ang nasira dahil sa sulsol. Huwag na po nating dagdagan ang mga iyon. At meron tayong tungkulin para dito. Hindi lang ang mga sulsulero-sulsulera, kundi pati na tayo mga sinusulsulan nila. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang mga sulsulero, sulsulera kay Juan Bautista. Ang konteksto kasi ay, di po ba, naunang nagbibinyag si Juan Bautista at ang daming pumupunta sa kanya.
Kasi inakala na nga rin ng mga tao na siya ang Mesiyas na hinihintay nila. Kaya saan man magpunta si Juan, nandoon ang mga tao, dinudumog siya until dumating si Kristo na pinatotohanan niya. Siya ang kordero. Yun ang sabi ni Juan patungkol kay Kristo. Kaya mula noon, unti-unti, ang mga tao pumupunta na kay Kristo. Nababawasan ang mga tao nagpupunta kay Juan Bautista. Dito ngayon nag-react. Hindi si Juan, kundi ang mga followers niya. Nagpunta sila kay Juan at ang sabi nila, Guro, yung taong pinatotohanan mo, yung tinuro mo, yung inapprove mo, pinupuntahan siya ng lahat ng tao. May exclamation point pa nga dito, yung lahat. Lahat talaga. Maliwanag ang sabi dito eh. Nagbibinyag si Juan at may mga tao ring pumupunta sa kanya. So ano yung lahat? Kung lahat yun, walang matitira kay Juan Bautista. Kita nyo na? Yan ang style ng mga sulsulero, sulsulera. Pinalalala ang sitwasyon. Katulad ng mga followers ni Juan, upang si Juan ay mag-isip, magsalita, at gumawa ng masama laban sa Panginoon. Sulsol, sulsol. Gatong, gatong. Pinagliliyab, pinagliliyab. Pinag-aalab, pinag-aalab ang emosyon. Actually, meron din tayo makikita ng mga examples nito sa Bible eh. Halimbawa, yung pagsulsol ni Joshua kay Moises. Meron dalawang kasing puspos ng Espiritu Santo at nagbibigay ng mga propesiya. Sabi ni Joshua, pagbawalan, pagsabihan mo. Ang sabi rin ng mga disipulo kay Kristo, meron po kaming nakitang tao nagpapalayas ng masamang espiritu sa ngalan ninyo. Pagbawalan mo, hindi natin siya kagrupo. Buti na lang at may sariling isip ang mga sinusulsulan. Anong ibig sabihin na may sariling isip? Hindi nagpapadikta sa isip ng iba. Ano ang sabi ni Juan Bautista? Okay lang yon. I must decrease. He must increase. Hindi ako ang lalaking ikakasal. Siya. Abay lang ako. Best man lang ako. Siya ang groom. Ang bride ay kayo. Tayo. Natutuwa ang best man kapag nandyan na ang groom. Ganun ako. Ano sabi ni Moises kay Joshua? Ayan mo sila. Gusto ko nga lahat mapuspos ng Espiritu Santo at magbigay ng propesya. Ano sabi ni Kristo? Ayan mo siya. Sapagkat sino mang gumawa ng himala sa pangalan ko ay hindi magsasalita agad ng masama sa akin o laban sa akin pagkatapos nito. Sinosopla agad nila yung mga nanunulsul sa kanila. Ginagatungan sila, sinusulsulan sila upang mag-alab sila. Ang ginawa nila, pamatay sunog. Ganon sana. Ganon sana ang maging attitude natin kapag sinusulsulan tayo. Lalong-lalo na kapag sigurado tayo sa kung ano ang totoo. Lalong-lalo na kung nararamdaman natin pinagagalit lamang tayo. Lalong-lalo na kung alam din naman natin kapag nagpadala tayo sa sulsol, lalala lang ang sitwasyon. Hindi na maaayos ang dapat pang maayos. Hindi na mariremedyohan ang pwede pang maremedyohan. Magkakalayo ng tuluyan ang pwede namang panumbalikin ang relasyon o samahan. Father, pwede ba'y manahimik na lang tayo? Huwag na lang natin silang pakinggan? Okay? Pero kapag tayo nananahimik kasi, hindi naman agad iisipin ng mga nagsusulsul sa atin, hindi tayo nakikinig eh.
Kapag tayo nananahimik, baka isipin nila, nakikinig tayo. Ganyan ang mga sulsul eh. Natutuwa sila kapag pinakikinggan mo sila. Kasi feeling nila, utu-utu ka. Kaya mas gagalingan pa nila ang panunulusol nila. Hanggang sa magalit ka. They might think, nakikinig ka. And you are just waiting for the best sulsol ever. Para yun ang kagatin mo, para yun ang pakinggan mo. Kaya mas maganda, once and for all, soplahin mo. At tulad ng ginawa ni Juan Bautista, ni Moises at ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man sila tumigil sa pagsusulsol, dadalangan na nila. They'll be more cautious. Magiging mas maingat na sila. Kasi alam nila, teka, hindi tanga to. Hindi uto-uto ito. Hindi nagpapadala. Agad ito. May sariling isip ito. Yun. Pakaramdam mo sa kanilang you are in control. May sariling isip ka. Na hindi ka basta-basta maniniwala sa kanila. Na hindi ka basta-basta padadala sa kanila. O di ba? Nandiyan tayo, di ba? Diyan yung mga yung ibang officers. Di ba minsan nagmi-meeting tayo at may sinabi kayo sa akin tungkol sa isang pare. Ang sabi niyo sa akin, Father, may something ba kayo ni Father ganito? Valid yung reaction ninyo. Pero yung, Father, may something ba kayo ni Father? Di ba? Anong sabi ko? Ay, tigilan niyo ako. Di ba yun ang sabi ko? Ayokong magkaroon kami ng bias sa isa't isa. So, di ba, sinopla ko na kayo. Okay lang yon. Tama na yon. Okay naman kami ng pare hanggang ngayon. Ala akong bias sa kanya. Hindi dahil hindi valid yung reaksyon, may something ng konti. Hindi kami, hindi yung pare sa ako. Hindi Parang may reaction kasi kayo na hirap kasing i-divulge. O yun. Basta, alam niyo yun, di ba? Basta ang sabi ko, yun ang pinakamalaga. Ang sabi ko, tigilan niyo yan. Tigilan niyo yan. Huwag niyo kaming pag-awayin. Ayun, yun ang sabi ko, di ba? Soplahin na natin. Sa mga sulsulera naman dyan, sige, pagbutihin niyo. Natutuwa kayo, na pinakikinggan kayo, na sa mga sulsul ninyo. Ay, sasabihin ko sa inyo, naiinis ang Panginoon sa inyo, sa ginagawa ninyo. Basahin po ninyo yung Kawikaan 6:16 hanggang 19. Sinasabi doon ng anim na mga bagay na kinamumuhian. Kinasusok naman ng Diyos. At 4 dyan, may kinalaman sa ating pinagninilayan. Ayaw ng Panginoon ang sinungaling na dila. Ayaw ng Panginoon ang pagtatangka sa masamang o may masamang pakana. Ayaw ng Panginoon yung bulang pagsaksi na puno ng kasinungalingan. Ayaw ng Panginoon ng taong nag-uudyok, nagsusulsol upang magulo ang isang angkan. 4 dyan, may kinalaman. Kinamumuhian daw ng Diyos yan. In fact, kung ipa-fast forward, ang sasabihin sa Book of Numbers, 22 verse 10, alisin ninyo ang mga sulsol at mawawala ang pag-aaway, hidwaan at alitan. Iwaksin ninyo ang mga sulsol. So the Lord knows very well kung sino-sino ang mga nagiging ugat ng guluhan at hidwaan. At alam po natin na ayaw ng Diyos yan. Tandaan natin, ang Diyos, ang gawain niya is to unite, to build, to transform, not to destroy, not to divide. Kaya kapag tayo nag-uudyok sa tao na gumawa ng mabuti, nagsusulsul sa tao na gumawa ng mabuti, nagsusulsul sa mga tao na ayusin ninyo, pag-usapan ninyo. Huwag po kayong nakikinig agad sa mga sabi-sabi. Alamin niyo po muna yung katotohanan at kahit yun na ang katotohanan,
mayabang na siya eh. Huwag mo nang gantihan ng yabang. Buwisit na siya eh. Huwag mo nang gantihan ng pagiging buwisit. Alang mangyayari. Nanay pa rin siya. Tatay pa rin siya ng mga anak niyo. Magkulang mo pa rin yan. Kapatid mo pa rin yan. Yang galit, huhupa yan. Huwag niyong pabayaang magkaroon ng matinding sugat o marka yan. Huwag niyo nang palalain ang sitwasyon. Pwede pa namang ayusin eh. Pwedeng hindi kayo magkasundo ngayon, pero papalipas lang ng panahon. Ang mahirap hindi na kayo nagkakasundo ngayon. Mas magbabangayan pa kayo. Mas lalala ang sugat. Mas matatagal ang gumaling yan. Yung mga sulsul na ganun, maganda yun. Sapagat yun ay mga sulsul galing sa Panginoon. Kaya kapag ganun, nagtatrabaho tayo, agents tayo ng Diyos. Agents ng pagkakaisa, ng unity at ng pagiging mabuti ng tao. On the contrary, kapag tayo nag-uudyok, sige. Bata pa lang, tinuturuan na natin ito eh. O, kadabitin mo nga sa tenga. Ay, kinalabit sa tenga. Naka. Kakalabitin sa ilong. Nakita niyo na bata pa lang, pinag-aaway na natin. Ako, sinabi yun sa'yo? Alam mo, sinabi ganito. Naku, totoo yan. Ay, oo. Sabi na nga ba. Ayun na eh. Pag ganon, nagiging agents tayo ng demonyo. Because the devil only comes to steal, to kill, and to destroy, to destruct, to divide. So, kung tayo ay natutuwa, kapag pinakikinggan ng mga tao ang mga sulsul natin, na gumawa sila, mag-isip sila, magsalita sila ng masama, sipin mo, natutuwa ka sa sinusulsulan mo, nakikinig sa'yo. Natutuwa rin naman ang Diablo kasi sinusulsulan ka niya, nasulsulan yung tao. Ayun. Proud na proud sa'yo ang Diablo. At siguradong ayaw natin ng ganito. Ito po sana ang tingnan natin, upang hindi tayo maging bahagi ng problema ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa. Huwag makinig sa sulsol ng Diablo na nagsasabi sa akin na wala nang magandang mangyayari sa buhay ko, na nag-uudyok sa akin na gumawa, mag-isip at magsalita ng hindi maganda, na nag-uudyok sa akin na malungkot na lang at mawala na ng pag-asa, na nag-uudyok sa akin na wag nang magdasal, magsimba at wag nang magtiwala sa Diyos talaga. Tulungan mo ako, Panginoon, kung minsan napakalakas na mga boses na ito. Tulungan mo akong makinig sa maliit na boses mo sa konsensya ko. Pero yun ang pinakatotoo. Anak mo ko, namatay si Kristo para sa akin. Mahal mo ako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang
mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Maaaring higit pa sa inaasahan mo. Basta hayaan mo ang Panginoon, pagtiwalaan mo siya kung lalapit kay Jesus. lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sonong una ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos sa Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos sa Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos sa Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos sa Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong
sa harap ng altar. Mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ang mahal na Birheng Lanlasalat ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na yung piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumam. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace. Peace be with you.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Servant today. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asal namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na biran at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na biran ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay po ninyo at suportan nyo sa ating religious store, Trinidad and Crown, sa mga nag-aalay pa rin ng alkansya at sa pag-share ninyo ng ating mga live masses tulad nito at ng ating mga recorded reflections. Salamat po sa inyong malaking tulong na nagiging dahilan para malaki at marami din tayong maitulong sa iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Malain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Sa ngalan ng Ama.